Magandang umaga mga kaibigan. Update tayo sa ginawang announcement ng ating ombudsman, si Ombudsman Boyeng Remulla, patungkol sa kanyang order, no, na magpasa ng courtesy resignation ang mahigit 200 kawani ng ombudsman. Ayan, magandang balita 'yan dahil talagang uusad ang gagawing investigasyon ng ombudsman at gagawing isasampang mga kaso sa mga na lumabag sa ating batas, lalong-lalo na sa graft and corruption. No, patungkol ito sa lahat ng mga proyekto ng gobyerno na ang ating mga proyekto ay talagang ninakaw ng mga kontraktor na ito at ng mga politikong sangkot dito. Kaya isa sa mga ginagawa ngayon ng ating ombudsman ay linisin muna ang kanilang hanay dyan sa ombudsman para yung lahat ng mga may contact o mayroong mga kasabwat dyan sa loob ng ombudsman ay talagang mawawala upang patuloy na umusad ang gagawing investigasyon at kaso. Pakinggan natin ang ginawang interview patungkol sa kay Ombudsman Remulla. Andito yan, mga kaibigan. Appointee sa Ombudsman. Pinagsusumiti ng courtesy resignation ni Ombudsman Boyeng Remulla. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula Quezon City at ni Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly! So, sumite ni Ombudsman ni Christian Remulla ng courtesy resignation na nasa 204 na muna yung midnight appointee sa Ombudsman. Ang Remulla, aatasan niya ang higit 200 na newly hired ng Hulyo na mag-re-apply. Hindi na binanggit ni Remulla kung ano-anong posisyon ng mga ito, pero kinukuha na nila ang rundown at makikipag-ugnayan na sila sa civil service na i-assist sila sa pag-evaluate ng kaso ng kanyang midnight appointees. Nilinaw naman ni Remulla na in good faith ang kanyang desisyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Kelly Cordero, TVNS. Maraming salamat, Kelly. Ayan, so ibig sabihin ay kumpirmado na pong pinapasumite ng courtesy resignation ang lahat ng mga midnight appointees noong nagdaang administrasyon at kailangan ay lahat ng mahigit 200 kawani ng ombudsman ay mag-reapply ulit. So ibig sabihin ay matatanggal na ang mga may konektado o may connection doon sa opisina. Lalong-lalo na yung opisina nga doon sa kahapon ay noong isang araw ay nasunog doon sa may Quezon City ang opisina, no? Nasaan ang papeles ng DPWH. So ibig sabihin ay may ginagawang na anomalya talaga ang mga, kung hindi man ito ay sinadya o kaya ay nasunog lang, so hindi natin alam. Pero isa ito sa magandang hakbangin na ginawa ng ating ombudsman na linisin muna ang kaniyang hanay. Dahil nga kahit siya ay isa ombudsman, kung mayroon namang mga anay dyan sa loob, ay hindi uusad ang kaso dahil talagang pipigilan yan hanggat kaya pang pigilan. Kaya nga, saludo kami sa inyo, Ombudsman Remulla, sa inyong ginawang paglilinis at sana nga ito ay maging unang hakbang para tuluyang masugpo ang katiwalaan dito sa ating gobyerno. Sabi pa nga ni Senador Marcolita ay sisisirin nila ang pinakamalaking isda. Paano masisisi ng pinakamalaking isda kung mayahad lang dyan sa mga opisina ng ating gobyerno kung saan doon isasampa ang mga kaso. Kaya nga, dapat ay patuloy nating antabayanan ito mga kaibigan, mga katabang, no? Tabang sa Bisaya ay tabangan natin, no? Lahat ng may alam ay bigyan natin ng pansin ito dahil nga talagang lahat na ng posibilidad na maipasa o panagot natin, na panagot ng gobyerno ang lahat ng may sala, ang lahat ng konektado dyan sa na anomalyang graft and corruption na yan. Isa nga sa pinakamahirap ay pinakatalamak dito sa ating bansa ay ang graft and corruption. So, Ombudsman Remulla, keep up the good work.